Tinungo niya ang kanyang kwarto upang maligo at magpahinga. Sa kalagitnaan siya ng pagtutuloy ng buhok niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya at nakita sa screen ng kanyang ama. Elliot! Kumulog ang boses ng ama niya, matalim at nawawala ng pasensya. Where the hell are you? Lumabas siya ng veranda, umupo at nagpahangin. Kitang-kita niyang dumidilim na view ng bukid. I'm in Baguio, tugon niya. Pinapakita na hindi siya masyadong nasisiyahan. Baguio? Nabasag ang boses nito na may disbelief at umaakit na galit. Niloloko mo ba ako? Why the hell are you in that cursed place? Lumukot ang ilong niya. Father, it's not cursed. It's a vacation house. Narinig niyang bumugato sa hangin. Di nagustuhan ng pangatwiran niya. It's not a vacation house. It's a monument to that miserable woman. Asik nito, di na makakubli ang matinding puot. That was your grandmother's place, my mother, and I've made it perfectly clear what I think of her. Why are you wasting your time up there? You know I don't want you there. Inikot niya ang mga mata, tsaka sinulya pa ng mahamog na bukid at ang nagsasayawang pine tree sa hangin. Hindi naman ako minumulto ni Lola. It's a house with a nice view at gusto kong manatili dito. You are just avoiding your responsibilities, Elliot. I called your office twice today. Twice. Do you know what that makes me look like? Do you know the kind of impression it gives when my son, the CEO of Malyari Group, can't even be found in his own office during a critical time? Sumindi ang inis sa dibdib niya. Kung di niya ito tatay, kanina pa niya to sinigawan. I have my phone, don't I? Elliot muttered, holding it up to his ear as if it proved a point. I'm still connected, working remotely, Dad. It's called modern technology. Heard of it? Binaliwala nito ang sarkasmo niya. Do you know how much money is on the line with this deal we're closing in France? Have you even read the contracts yet? Or are you too busy sipping overpriced coffee and pretending you're one with nature? I'm not sipping coffee, reklamo niya. Parang gusto niya nang ibaba ang cellphone. Pinikit niya ang mga mata. Tinatamad siyang kausapin to. Whatever you're doing, I don't care. Now we're facing a great problem. Pahayag nito at nagpakalma ng bahagya. What's the problem? The problem, asik nito, is the Malyari Hotel expansion. We are on the verge of closing the acquisition of Royal Suites, the biggest boutique hotel chain in Southeast Asia. And where are you? Instead of handling this deal, you're hiding away in Baguio. Bumaga siya ng hangin. Sinusubukan yata ang pasensya niya. Hindi ako nagtatago. Like I said, I'm working remotely. Everything's online now, remember? Huwag mo akong lukuhin. His father snapped. This project is critical. If we land Royal Suites, we will dominate the luxury hotel market, and our new chain of resorts will position us as the leaders in hospitality across the region. Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga ito? Inayos niya ang pag-upo. Yeah, I get it. The Royal brand is exclusive, upscale, not your typical cookie-cutter chain. Matagal din bago makasagot ang ama niya. Don't screw this up, Elliot. The future of the Malyari Group depends on it. I'll see you back in Manila tomorrow. I'll be back on Monday. Binago niya ang sinabi nito. Whatever, I want you here immediately. Pinatay agad nito bago pa siya makasagot. Iritable niyang binaba ang cellphone. Masakit na tinampunan ng tingin ang payapang kapaligiran. Nice talking to you, Mr. Malyari. Masyadong demanding. Oh, sucks this life. Kahit sang lupalop siya mapupunta, palaging nakabuntot ang mga magulang niya. Walang pagkakataong bigyan siya ng kalayaan. Nasa paraiso ba ako? Bulalas ni Rosette na matanaw ang malawak na lupain ni Elliot John Malyari. Nakanga siya habang namamanghang nilibot ang paningin sa buong paligid. Hindi pa sumisikat ang araw na makarating sila. Sininghot niya ang matamis na amoy ng mga strawberry. Good morning, Rose. Ready to harvest some strawberries? Bati ni Elliot na sumulpot sa likod niya. Ay, butiki! Napaigtad siya sa gwapong butiki na sumulpot na parang kabuti. Nilagay nito sa kanyang ulo ang kanyang hawak na sombrero. Ang makisig niyang boss nakasuot ng simpleng t-shirt na mahaba ang long sleeve, kagaya ng sa mga magsasaka. May nakasabit na tuwalya pa sa balikat. Natutunaw siya sa gwapong farmer. Oo naman po, excited na ako. Kumikislap sa tuwa ang kanyang mga mata. Tsaka isishare ko iba sa kapatid ko. Natigilan si Elliot nang inabot ang basket sa kanya. Naiintriga tong itinaas ang kilay. Kapatid? May kapatid ka? Ilang taon na siya?
He is a few years younger than me. Hindi ko alam kung gusto niyang strawberry, basta gusto ko lang siyang pasalubungan. Aniya na hinawi ang buhok na tumakip sa kanyang mukha. Medyo nanginig siya dahil sa malamig na simoy ng hangin. Well, in that case, I better make sure we get the best ones, Elliot said with a nod. I'd hate for your brother to be disappointed. Talaga po? Nagbibiro lang naman ako. Nahihiya niyang turan. Wala namang problema sa akin. Tsaka ano pang gagawin ko sa mga strawberry? May naisip ka bang magandang gawin dyan? Yumuko ito para itali ang sintas ng sapatos. Ngumuso siya. Mukhang seryosong boss niya. Pwede natin gawing strawberry jam. Salamat po in advance. Elliot, tipid itong ngumiti. Tara na bago pa tumirik ang araw. Anito na nagpatiunang lumakad. Dala ang kani-kanilang basket, naglakad na sila patungo sa strawberry patch. Ang field puno ng makukulay na berries na sumisilip mula sa mga dahon. Hindi mapalagay si Rose sa kasiyahan. Pumesto na siya at puno ng pag-iingat na ipinatas sa mga prutas. Pinili niya ang malalaki at papahinog na strawberry. Tila mababaliw siya ngayon dahil pumipitas siya ng paborito niyang prutas. Halos 1 oras siyang namitas at nangalahati rin ng basket. Ngumiti si Elliot na magtagpo ang kanilang mga mata. Natigilan siya na makita itong lumakad papunta sa kanya. Is this enough for your brother? Ibinuhos nito sa basket niya ang ilang strawberry na pinitas. Sobra na yata to pero salamat po, aniya. Tumigil muna sila sandali para magpahinga. Nakakibit balikat siyang nilingon ng boss niya. You know, I've got an idea. After we finish here, how about we plant some vegetables? It'll be a fun change of pace. Kumurap-kurap siya. Hindi alam ang sasabihin. CEO ba ito na Malyari? Hindi ba magsasaka ang nasa harap niya? Kung magsasaka nga ito, ay ang gwapo naman. Magtatanim ng gulay po? Nag-aalinlangan niyang wika. Naningkit ang mga mata nito. Planting is fun, Rose. Why not try to plant some vegetables? Hindi ko pa nagagawa pero susubukan ko po. Bumagsak ang balikat niya matapos itong sabihin. Good. And don't worry, I have a deal. We will make it a contest. Kung sino mang unang makatapos siyang mananalo at buong lechong manok ang premyo. Ano? Deal? Confident na sabi ng boss niya. Tama bang naririnig niya? May pa-contest pang nalalaman. Sige nga, pakisamahan niya na lang. Deal, dagli niya. Lumiwanag ang mukha nito kasabay ng pagguhit ng isang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Di niya sinadyang itutok ang buong atensyon ng mga labi nito. May namumuong kakaibang sensasyon si Rose. Tila hinahatak siya papalapit kay Elliot. Hinablot ni Elliot ang kamay niya upang dalhin siya sa malapad at walang buhay na lupain. Kinuha agad ni Elliot ang buto ng baga beans at inilagay sa kamay niya. Handa ka na ba? Tanong nito na ikinagtad niya. Tinaas niya ang sleeves ng damit. Let's go! Masayang nagpatiuna si Rose. Sinimulan niya ang pagtatanim ng may konsentrasyon. Desidido siyang ipapanalo ang lechong manok. Tinakam siya bigla habang iniisip yon. Sinulyapan niya si Elliot. Mabagal at seryoso itong nagtatanim. Ito ang unang beses na nakita niya ang boses na mas dedicated mag-farm kesa sa trabuhuin na nagkakalat ng mga papeles sa desk nito. Matapos sa mahaba nilang paligsahan, pinunasan niya ang noo. Pinindot-pindot rin niya ang gilid. Nangalay ang katawan niya sa tagal ng pagyuko niya. Matapos nilang magtanim, ay bumalik agad sila sa bahay. Doon na sila kumain ng lunch. It's your prize, sabi ni Elliot. Nilagay ang malaking bahagi ng lechon sa plato niya. Well earned. Tumulis ang labi niya. Kahit ma-joke itong amo niya, seryoso pa rin ang mukha. Kinuha niya ang maliit na bahagi ng manok. Kinain niya muna ang drumstick. Nilalasap ng mabuti. Mukhang pinagsisihan ko ang pagkakapanalo. Parang torture. Ang sarap. Tumawa si Elliot. Napailing-iling ito. I think you're just savoring your victory. Wala namang extraordinary sa ginawa ko. Ano ka ba, sir? Huwag mo kong pahiyain. Pero in fairness, ang sarap ng pagkaluto ng lechon. Tumalim ang titig nito ni Elliot sa kanya. Pinapaalala na wag siyang tatawaging sir. Lihim siyang natawa at yumuko. Kinagabihan, niyaya siya ni Elliot na tumambay sa harap ng bonfire. Umupo siya na niniyakap ang sarili, nangangatal na hinimasimas ang balat.
Tanga niya talaga kasi nagsuot siya ng sleeveless. Alam niya naman na malamig sa Baguio. Nabigla siya na may lumagay ng kumot sa kanyang balikat. Nilingon niya ang salarin. Hindi niya maiwasang mabuti. Ngumiti. Ang boss niya pala. How sweet he is. Salamat po. Anas niya. Umiling to bago umupo sa tabi niya. Tinuon niya ang sarili sa lumalagablab na apoy sa harap nila. Nangatal siya sa hangin na humihip sa kanyang mukha. Nakita niya sa gilid ang mga mata ni Elliot. Tahimik na tinutuhog isa-isa ang marshmallow. Kinilig siya sa kakita nito. Rose? Tanong nito. Kumukuslap ang mapangapupungay na mata. Di niya napansin na inabot na paninto ang marshmallow. Kumislot siya. Marahang inayos ang pagkakaupo. Tsaka tipid na nakangiting tinanggap ang inabot nito. Sorry, nahihiya niyang bulong. Tinoon ni Elliot ang sarili sa pag-iinit ng marshmallow. Hindi siya umimik. Sinundan niya ang ginagawa nito. Ilang minuto rin silang tahimik. Wala naman siyang maisip na topic na pwede nilang pag-usapan. Inikot niya ang paningin hanggang sa humantong sa bilog na buwan. Nagandahan siya sa maliwanag, dilaw at bilog na buwan. Habang pinagmamasdan niya yon, naalala niya masasayang pangyayari kasama ang boss niya. Nagimbal siya sa pagilos ni Elliot. Pinisil-pisil nito ang marshmallow. Tiningnan muna siya. Humaba ang uso nito. Sa una, hindi niya nagets kaya ginaya niya ito hanggang sa ma-realize niya na ang tinutukoy nito ay ang kanyang marshmallow. Nalulusaw na sa init ng apoy. Nataranta siya. Inago agad yun ni Elliot. Sa bilis ng pangyayari, pareho silang natigilan kasi naglapit ang kanilang mukha. Konting kembot na lamang maglalapat ng kanilang mga labi. Naramdaman niya ang pagdampi ng hininga nito sa kanyang pisngi. Tila kinuryente naman siya nang namalayan ng mainit itong kamay na humahawak sa kamay niya. Matapos bumalik ang kanilang diwa, mabilis siyang binitawan ni Elliot. Sinubo ang marshmallow habang malayo ang tingin. Nilinis niya ang lalamunan na ilang beses. Sumasakit ang lalamunan niya kahit wala naman siyang ubo. Pasimple niyang kinain ang marshmallow pero nasa boss niya ang kanyang tingin. Saglit na napabaling ito sa kanya. Sabay silang nanlalaki ang mga mata. Unang umiwas ay si Elliot. Nilinis ang lalamunan bago basagin ang katahimikan. Wala ka bang maikukwento dyan? Umiling siya. Pinapahid ang mensaheng paumaga sa kanyang titig. Natuyo yata ang utak niya sa pagbabad na ilang oras sa ilalim ng araw. O baka distracted siya sa kaganapan ngayon. Do you want to watch horror movies? Alok nito na ikinawindang niya. Wala pa sa 4:00, pinantay niya ang kamay sa ere. Nag-init ang mukha niya. Parang awa niyo na, wag horror film. Natataranta niyang saad. Umukit ang na-amuse ng ngiti sa labi ni Elliot. I thought you like horror films. Nalulupaypay nitong pahayag. Kumain ulit ng marshmallow. Nakaphobia ako nung 10 years old ako matapos nila akong piliting panoorin ng Wrong Turn. Elliot, magkwento ka na lang tungkol sa mga kaibigan mo. Mangyak-ngyak niyang sambit sa mabait na boses. Hindi sinubo ni Elliot ang hawak na marshmallow. Napaisip ito. Medyo mahaba ang storya namin, pero kung gusto mo, hindi nito tinapos dahil sumubo naman ang marshmallow. Sige na, sabihin mo na tungkol sa pagkakaibigan ninyo, tanong niya. Excited siya habang hinuhukay ang apoy. Ngumisi ito. Well, Magnus and Juliet have been in my life since we were 10 years old. Magnus was always the prankster. He loved making mischief, especially targeting Juliet because he couldn't stand her back then. Nagtaka si Rose. Pero ano nangyari sa kanila? Pumaskel ang kaseryosohan sa mukha ni Elliot. Habang lumalaki kami, nagbago si Magnus. He became more focused, serious, and tried to show off to Juliet with all the women he could. Ano? Naging babaero si Magnus? Sabad niya. Sumingkit ang mga mata nito. Tinakpan niya ang bibig. Sorry. Pagpapatuloy. He just wanted to prove he wasn't interested in Juliet. But I know deep down he was. He was just afraid to admit it. Inayos ito ang suot na kumot. Nakapakapit siya na mahigpit sa kumot na bumabalot sa kanya. Nakakalungkot naman. Sana balang araw, mabuksan ni Magnus ang puso niya kay Juliet. Di niya napansin na dumadaloy ang mga luha sa pisngi niya. Sinulyapan siya ni Elliot. Napansin ito ang kumikinang niyang mga luha. Hey, are you okay?
Naiinis ako kay Magnus. Ang torpe niya at saka dinamay pa si Elliot. Ano ba kasing pinakain ng mga magulang mo para ipakasal nila kayo? Aniyan ay kinakamot ang ulo. Exasperada siya at the same time, desperada sa love triangle ng mga main characters. Siniko siya nito. Napanguso siya. Pasinghot-singhot na pinunasan ng pisngi. Huwag kang mag-alala, Rose. Tutulungan ko silang magkatuluyan sa huli. Ikaw na ang dakilang third wheel. Nasabit lang ako. And we already talked about our cancellation of engagement. Soon, we will announce it publicly. Humikbi siya. Sinuksok ang mukha sa mga hita. I felt sorry for you, Elliot. Naiipit ka sa sitwasyon na hindi ka naman dapat kasali. Ngayon, mapapahiya pa ang pangalan mo. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga magulang mo? Tinitigan niya ito na may pag-aalala. Ngumawi ito. I don't care. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligayahan ng mga kaibigan ko. Kumbinsido nitong Saad sa malalim na tono. Paano naman ang kaligayahan mo? Pinahiran niya ang mukha. Malamig ang simoy ng hangin pero pinapawisan na naman siya. Their happiness is also their happiness. Hindi ka komunista. Napatayo siya. Pinalitan ng inis ang kanyang lungkot. Susugurin ko talaga mga magulang mo kapag gagawin ka pa rin nilang parang puppet. Elliot, oras na para suwayin sila. Tumingala ito sa kanya, namangha sa inasal niya. Matagal ko silang sinuway na makilala kita. Tipid nitong sagot. Sinundan siyang tumayo, pinagpag ang short, tsaka bumaling sa kanya. Ang mga labi niya. Tinuro niya ang sarili. Dahil sa akin? Paano nangyari yun? Simula nang sanagip kita sa pool hanggang ngayon kasi, dinala kita rito na hindi nagpapaalam sa kanila. You know, my father really detests this house because this was my grandmother's house. Ako ang tayong sumalo nito nang mamatay si Lola. Ayaw tanggapin ng iba dahil natatakot silang masumpa. Hindi siya makapaniwala sa kwento nito. But I love my grandmother as well as her small farm. Wala akong pake kung masumpa man ako. So far in my 27 years of existence, wala akong naramdamang kakaiba sa tuwing magbabakasyon ako dito. Nag-umpisa na itong humakbang. Sinundan niya ito. Elliot, deserve mo pa rin sumaya. Hindi dahil sa iba kundi sa mga taong totoong may tiwala at pagmamahal sa'yo. Pagdarasal kita na sana matapunan mo rin ang mga happiness mo. Buong puso niyang Saan. Tulala siyang tinignan ito. Maraming salamat. Pakli nito. Naglakad na ito pabalik ng bahay. Bukas gagawan kita ng strawberry jam at strawberry cheesecake. Habol niyang sigaw habang tumatakbong sinundan ito. Nadatna ni Elliot si Rose na abala pa sa mga langgam na tumatakbo paroon at parito sa kanyang kusina. Kakagising niya lang at blurred pa ang mga mata. Hindi niya magets ang isang to. Late silang natulog kagabi kasi nanood pa sila ng Netflix. At eto maaga siguro nagising para panindigan ang sinabi nito kagabi. Naamoy niya ang mabango at matamis na strawberry. Ginutom siya at gusto niyang kumain ng sliced bread na may palamang strawberry jam. Di niya inaasahan na mahilig to sa matatamis. Marahan siyang humakbang. Sinisigurado na hindi siya lilika ng ingay. Gugulatan niya si Rose. Anak ng butike! Hiyaw ni Rose matapos niyang takpan ng mga mata nito. Humihingal tong huminto sa harap ng hinuhukay nitong jam. Sumaltik pa ang hawak nitong sandok. Nangatal ang puso niya na maramdaman ang init ng mukha nito. Tila apoy na nasusunog. Guess who? Anang ni Elliot. Pinaliit ang boses gaya ng chipmunks. Yumugyog ang balikat nito. Pinipigilan ng tawa. Malainang iniisip nito para siyang bata. Nakikipaglaro na sa umaga. Elliot John Malyari. Sigaw nito sa tumpak na sagot. Lumingon to sa kanya sa bikindat bago dinampot ang sandok sa sahig. Talunan niyang ibinaba ang mga kamay. Ganyan ba talaga ako ka-recognizable kahit baguhin ko ang boses ko? Nagtatampong saan niya. Kumuha siya ng tinapay sa refrigerator. Gwapo ka kasi kaya nakikilala ka agad. Biro nito. Naglakad siya at huminto sa likod nito. Yumukod siya para pagmasdan mabuti ang niluluto nito. Luto na ba yan? Bulong niya sa likod nito. Dumayo ng bahagya si Rose. Kiniliti yata sa ginawa niya. Lihim siyang napatawa. Namumula ang pisngi nito na pinatuloy ang paghalo-halo. Hindi pa po, may strawberry jam naman doon sa loob na pwede ninyong kainin.
Nagmamadali nitong wika. Tila pinaalis siya sa harapan nito. Nadidistorbo na ito sa presensya niya. Kailangan pa ba niyang tanungin ito? Halata kay Rose na nahihiya itong pinagmamasdan. Tumikhim siya, marahang humakbang pabalik ng ref. Tahimik niyang binuksan at hinanap ang sinabi nitong jam. Napaisip siya. Pero gusto ko yung niluluto mo. Organic at fresh pa? Reklamo niya bago kinuha ang botelya ng jam. Have patience, Mr. Malyari. Mamayang merienda maaari niyo nang kainin? Sabi nito. Gumuhit ang ngiti sa labi niya na hindi namamalayan. Umupo siya sa kitchen counter matapos kunin ang pinggan, botelya na isang jam at isang supot ng sliced bread. Hinatiran siya ng gatas nito. Sumalpok ang kilay niya dahil gusto niyang uminom ng kape. Naiintindihan siguro siya nito kaya't nagtimpla ito ng kape. Kung ayaw niyo ng gatas, ito po. Anito matapos ilatag isang tasa ng kape sa tabi ng pinggan. Kinuha niya ang gatas para salinan ng konting gatas. Nanlalaki ang mga mata ni Rose. Gusto niyo po ng cappuccino? Titimplahan ko kayo ulit. Kinakabahan itong Saad. Tinaas niya ang isang kamay para pigilan tong kunin ang kape niya. It's fine. Mas masarap kapag akong hahalo ng kape ko. Compliments pala dahil ang sarap ng timpla mo. Maswerte mapapangasawa mo, Rose. Sinimsim niya ang kape. Kumunot ang noon niya. Naiba kasi ang lasa. Sinira niya lamang ang timpla nito. To tell you the truth, napakamalas niya. Kasi kape lang nga alam kong timplahin. Giit nito. Hindi niya nagustuhan ang panda-downgrade nito sa sarili. Alam mo rin kayang gumawa ng dessert? Look, maaga ka nagising para magluto ng ganyan. Swerte pa rin mapapangasawa mo dahil dedicated kang tao. Insist niya. Kailangan itong maniwala na talented, masipag at mabait ito. Anong klaseng pangumbinsi kaya ang gagawin niya para maniwala ito? Pinalamanan niya ang tinapay. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang mga jam. Ngayon niya lamang natutunan kumain ito. Tsaka naparami pa ang lagay niya. Kumuha siya ng isang pares ng tinapay. Nilagay ang sobra doon, saka pinagsama. Gusto mo? Alok niya kay Rose. Matagal ito bago nakasagot. Tinitigan muna ng malalim ang iniaabot niyang sandwich. Sinusuri muna siguro kung may dumi. Ayaw mo? Bawi niya. Kinagat niya ang sa kanya. Ibababa niya sana sa plato nang kinuha yon ni Rose. Nalaglag ang panga niya sa ginawa nito. Lumiwanag ang mukha ni Rose. Kahit hindi niya aminin, halata sa mukha niya ang pagkahumaling sa makinis at namumula nitong mukha. Thank you, sir. Wala sa sarili nitong Saad. Pumantig ang tenga niya. Na, sir. Kinagat ni Rose ang tinapay. Ilang sandali ring natigilan. Nahalata nitong naiinis siya sa salitang binitawan to. Ilang beses ko bang ipaparemind sa'yo na hindi mo ako tatawaging sir? Singhal niya. Muntik na itong nabulunan. Inabot niya ang gatas dito. Ininom agad ni Rose. Napatawa siya nang bumakat sa labi nito ang gatas. Tiningnan niya ito sa mga mata. Tinuro niya ang labi para sabihing may naiwang gatas ito sa labi. Tumulis ang nguso nito. Hindi na gets ang pinahiwatig niya. Tumayo siya. Ihinaba ang labi sabay turo. Nauubusan siya ng pasensya nang hindi pa rin ito nakuha. Kumuha siya ng tissue at pinunasan yon. Sa bilis ng pangyayari, pareho silang natameme. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nasa danger zone ulit siya. Isang pagkakamali, mawawasak niya ang pagiging confident nito sa kanya. Good morning po, Sir Elliot. Umalingaw ang boses ni Elsa. Pareho silang mabilis bumalik sa kanilang pwesto. Oh, good morning to Manang Elsa. Patay mali siya niyang bati. Pinatuloy niya ang pagkain ng sandwich. Pasensya na po kayo, sir. Nagtanghali ako ng punta rito. Paghahanda ko po kayo ng breakfast. Natatarantang wika ni Elsa. Sinuot agad nitong apron. Manang, wag po kayo mag-alala. Sandwich and cappuccino are enough for me. Magalang niyang tanggi. Pero hindi nawala sa mukha nito ang pag-aalala. Para naman si Ma'am Rose? Manang, wag na po kayo mag-alala. Nakakain na po ako. Maagap na giit ni Rose. Binalik ang atensyon sa ginagawang cheesecake. Kinamot ni Manang Elsa ang gilid ng ulo. Naku, mga kabataan talaga ngayon. Iiwanan ko nga lang kayo at maglilinis na lamang ako ng bahay. Umalis ka agad ito. Iniwan ulit silang mag-isa ni Rose. Napangisi siya na parang may masamang layunin. Pinutol niya ang tingin sa abalan niyang sekretarya.
Wow, this is amazing! Bulalas ni Elliot. Tinikman niya ang maliit na portion ng strawberry cheesecake. His eyes gleamed with genuine appreciation as he savored the sweet and tangy flavor. Nasobrahan ka yata sa paggawa nito, Rose. Kasalukuyang nasa dining room sila. Inimbitahan niya ang lahat ng kasama silang mananghalian. Isa to sa good quality ni Elliot, ang ituring na parang pamilya ang mga tauhan niya. Umupo sila sa round table na pinalamutian ni Rose. Estilong estetika. Nakaupo sa harapan niya si Mang Izar, kasama ang asawa na si Manang Elsa. Sumunod ang nag-iisang anak nila na si Ryan. Nasa kanan niya naman si Rose. I really like your cake, bulong niya. Malapad na ngumiti ang dalaga. Thank you, masaya ako na nagustuhan mo. Sa kabilang dako ng lamesa, ang maigi at tahimik na umobserba sa kanila na si Manang Elsa ay napataas ang kilay at binigyan siya ng mapanodyong tingin. Sandali, sabi nito sabay ngiti. Diba, Sir Elliot, hindi po kayo kumakain ng sweets? Matagal na kitang kilala at sa bawat punta mo dito ni isang dessert hindi niyo ho ginagawa. Paano nangyari? Nilipat nito ang mga mata kay Rose. Si Mang Izar na katabi nito, surpresang napangiti. Oo, tama siya. Paano mo nagawang pakainin si Sir? Ayaw na ayaw pa naman na matatamis ng batang to. Napakurap si Rose, lumingon kay Elliot. Ginawaran niya ito ng pilyong ngiti. Sumandal siya sa upuan. Gumapang init sa leeg niya na mapansin na nasa kanya ang titig ng lahat. Well, sabi niya, nilinis mo ng lalamunan. I guess I'm changing. I don't want to be the same person I was before. I want to try new things, explore beyond my comfort zone. Tumitig siya kay Rose. Lumambot ang kanyang mga mata. At dahil sa iyo, Rose, I'm learning to see the hidden beauty in things I used to ignore. Life's too short not to enjoy strawberry cheesecake. Isang mapayapang ngiti ang kumalat sa mukha ng dalaga. Nasa kinang ng mga mata nito ang magkahalong gratitude at affection. Nagpalitan ng tingin si Manang Elsa at Mang Izar. Malinaw na na-impress ang mga ito. May mahika ka ba, Ma'am Rose, para baguhin ng ganito si Sir? Pero magandang balita rin yon, sabi ni Mang Izar na may tawa sa mukha. Pinalipas nilang lunch na puno ng light-hearted na usapan at tawa. Mainit at nakaka-relax ang mood nila.